Hello mga ka-friends! A day in my life as a Bicolana girl ng Albay! Hi mga ka-friends! Samahan nyo ako, magluluto tayo ngayon ng lunchtime. Late upload pala to mga ka-friends kasi ng isang araw pa to at ang lulutuin natin ngayon ay sisig na kangkong. Oh no! Magpiprito nga tayo ng bawang mga ka-friends para magiging toppings natin mamaya. At pagkatapos nga niyan ay magigisa na nga tayo ng bawang at sibuyas. At syempre, susundan natin to ng kangkong mga ka-friends. Yung kangkong pala mga ka-friends ay pinaghiwalay ko nga yung dahon at saka yung tangkay. At hiniwa ko nga yung tangkay mga ka-friends ng maliliit para yun ang magiging parang sisig natin sa lulutuin natin. Ayan na nga mga ka-friends, linagay ko nga yung pinunito kong karne kagabi at natira lang yan at konti lang yan mga ka-friends. Kaya sinama ko na sa lulutuin natin, pampalasa ba? Pagkatapos nga nun mga ka-friends, linagay na nga na po natin yung kangkong. At mekos-mekos lang natin to mga ka-friends. Halo, halo, halo. At palalambutin lang natin to mga ka-friends. Pag linagay na nga natin, hihintay natin siyang lumambot mga ka-friends. At syempre, pag lumambot na, ilalagay nga natin ng tuna. Linagyan ko nga po to mga ka-friends ng tuna flakes kasi wala akong makita na sisigsakan. Pero meron nung taga mga ka-friends. Pag may nakita kayo sa grocery, yun ang masarap na isama dito. Kasi sisig yun mga ka-friends. Ito, no choice na tayo kasi tuna flakes ang nailagay natin. At tumalambot na nga mga ka-friends, ay linagay ko nga po yung dahon ng kangkong natin at tatakpan lang natin yan mga ka-friends. Huwag nating haluin para maging parang steam lang siya mga ka-friends. Ayan, tinakpan na nga natin mga ka-friends at nung nakapansin na natin na 5 minutes ay binuksan na nga natin to at tinalo na natin mga ka-friends at hintayin lang natin na mawala yung konting sabaw at pwede na yan mga ka-friends at luto na ang ating sisig na kangkong. Pasensya na kayo mga ka-friends pero experiment ko lang talaga yan at masarap naman yan nung naluto ko. Wala kasi talaga ako maisip na kung anong lulutuin at paulit-ulit na lang yung mga niluluto natin pero na-experiment nga tayo mga ka-friends at yan na nga po ang kinalabasan ng niluto natin. Tara, samahan nyo ako mga ka-friends at lasahan na natin ang niluto ko sisig na kangkong. At pinakain na nga natin dyan mga ka-friends ang ating ka-friends na si Kiro kasi tanghali na at magbubukas pa siya ng store natin. At kami naman ni Jinaya ay maliligo muna kami mga ka-friends kasi anong oras na? At papasok pa nga si Mr. sa trabaho niya. At pagkatapos nga namin maligo mga ka-friends, ay kakain na nga po tayo ng sisig na kangkong. At nagready na nga dyan si Mr. para kumain mga ka-friends. At bumili nga din siya ng ice cream para panghimagas natin. Tara mga ka-friends, samahan nyo kaming kumain. At pagkatapos nga namin kumain mga ka-friends, syempre maghuhugas ang ka-friends nyo at si Mr. nga dyan ay pumasok na mga ka-friends. At naiwan naman kaming dalawa ni Jinaya dito sa tindahan. At kinabukasan nga mga ka-friends at magluluto tayo ulit ng ulam. Sinama ko na nga dito mga ka-friends kasi ilang video lang naman ang nakuhaan ko. At ito na nga ang lulutuin natin, sinabawang tilapia na may talbos na pula at kamatis. Syempre hindi mawawala ang ating kalamansi. At nilunod na nga natin mga ka-friends ang bawang sibuyas at kamatis sa tubig. Habang kumulo na nga mga ka-friends ang tubig ay nilunod na rin natin yung tilapia. Diyan siya galing at ibabalik din natin siya mga ka-friends. At hinayaan nga natin na maluto ang tilapia at nilagay nga po natin ang talbos na pula. Syempre hindi natin makakalimutan mga ka-friends ang kalamansi at ito na talaga ang nakasanayan nating lutuin sa Bicol. At masarap nga at lalo na pag sariwa ang isda. At paglagay ko nga ng kalamansi mga ka-friends ay naging pula ang sabaw natin. Hindi ko alam pero yan talaga ang nangyayari pag wala pang kalamansi ay hindi pa pumupula ang sabaw natin. Kung alam nyo mga ka-friends, paki-comment naman sa comment section kung bakit nagiging pula ang sabaw ng talbos na pula pag nilagyan ng kamatis. At syempre pagkatapos natin magluto mga ka-friends at maghuhugas na nga ang ka-friends nyo para sa mga ginamit na agahan at ginamit natin nagluto mga ka-friends. At maya-maya nga magkakain na tayo. Tatapusin ko muna yung hugasan para ready na rin kumain at may hugasan na rin pagkatapos kumain. Tara mga ka-friends, samahan nyo muna ako maghugas.
Tara mga ka-friends, kain tayo at pinakain na nga natin si Jinaya at pagtapos kumain ay kakain tayo ng mangga na panghimagas. At sunod na araw nga mga ka-friends, tama kayo sa narinig at isang araw din to nakalipas mga ka-friends sa isasabay ko na dito sa vlog natin. Ang lulutuin nga natin dyan mga ka-friends ay adobong baboy na may kangkong. At nilagay ko na nga mga ka-friends ang bawang sibuyas sa mainit na mantika na may kawali. Pinaghalo-halo lang natin mga ka-friends at linagay ko na nga yung karning baboy sa kawali para igisa na to mga ka-friends at lalagyan nga natin to ng toyo at oyster sauce para maging adobo na siya mga ka-friends. At linagyan ko na rin yan mga ka-friends ang paminta. Wala na kasi tayong ibang ginagawa mga ka-friends dito sa Maynila kundi magluto tayo ng ulam na tanghalian at dinner. At yun na nga lagi kong ginagawa mga ka-friends kasi nandito tayo sa tindahan at kailangan natin magluto para makatipid nga. At ito na nga mga ka-friends, nilagay ko na nga yung kangkong at may sitaw pala yan mga ka-friends. Alam nyo ba, napanood ko din yan mga ka-friends at kailangan natin mag-experiment na naman para may ibang luto naman ang lulutuin natin. Pinaghalo ko nga lang yan mga ka-friends pero bago ko pala linagay yung kangkong at sitaw ay pinalambot ko muna yung baboy para masarap siya kainin at hindi tayo parang ngumunguya ng bubble gum. At pagkatapos nga nun mga ka-friends ay pinaghalo-halo lang natin at nilagyan nga natin ng konting tubig para hindi siya matuyo kasi mayroon tayong baby ginaya na kailangan may sabaw ang ulam para yung kanin niya ay haluan natin ng sabaw mga ka-friends. Hindi nga natin siya hinayaang matuyo pero masarap sana kung tuyong adobo ang lulutuin natin. Kaso nga lang kailangan natin mag-adjust para sa baby ginaya natin. At ayan na nga mga ka-friends ang kinalabasan. At pwede nyo siyang gayahin mga ka-friends at nagaya ko din siya sa Facebook. Mahilig lang kasi ako mag-scroll ng mga pagkain mga ka-friends. Dumating na nga dyan mga ka-friends yung pinadeliver nating pati na galing sa Taytay Rizal. Salamat sa panonood at huwag nyo palang kakalimutan mga ka-friends na i-like at i-follow at i-share ang mga vlog natin para maging 5K followers na tayo mga ka-friends at yun talaga ang gagawin natin at ang magiging goal natin sa ating vlog mga ka-friends. Salamat pala sa panonood. Hanggang dito na lang. Patuloy niyong suportahan ang Bicolana Girl mga ka-friends. Bye-bye!